ngayong araw po ng Kalayaan, Independence Day, 126 Independence Day. Makasama naman po natin para bigyan po tayo ng mas viewpoint tungkol po sa ating independence at syempre yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Walang iba, darling of the press, paborito ng netizens, Dr. Ashok Vasandani. Good afternoon, Dr. Ashok. Good afternoon, Sister Janice Hidalgo, and of course our technician, Tinso. Yes. And of course, Pangasinan Today Online and Viewpoint. Yes. Maraming salamat sa pag-imbita. My apology during our opening. Siguro, God's will. I have a full plan but hindi ko alam kung paano ko nalataw. Pero I'm here for the makeup. Plus, magmumulta na ako sa iyo. Tulungan kita na maging upgrade na ito station mo. Thank you so much. Alam niyo, Dr. Ashok, ang ating mga netizens po, partikular ang Pangasinan Today Online, napakarami po namin natatanggap na request. Kapag nag-uusap kami dito ng politika, nag-feature kami ng personalities, hindi ko nga maintindihan ang mga netizens at saka yung Gen Z. Ang hinahanap, Dr. Ashok Vasandani. Samantalang yung age bracket yan, maybe ang gusto nila sa iyo kasi, brother, is yung iyong wittiness and yung malawak na pangunawa. At yung, you know, when you talk kasi, it comes from the heart. Thank you. Marami nang walang ganyan ngayon. Thank you, sister. You know, the main point is here that I'm a political person. Pangalawa naman yan, come to the point naman yan, like we have like about health issues, about yung mga so many other issues naman yan. Ready naman tayo dito, parang tutulungan natin yung ating mga community para maging upgrade naman sila, para malaman nila what's going on sa paligid natin. Totoo yan, my brother. Kaya brother, ito 126 nang nating ipinagdiriwang etong ating Independence Day. Pero bago yan, patiin natin si ang ating PNP Dagupan, Sir Brandon Paliso. Nanonood po siya. Magandang hapon, sir. Actually, kanina kasama ko si akin brother Bok, class 99, si Brandon Palisok. Kanina, nag-usap kami kasi kahapon, tinawagan ako ni Jonathan Ortega sa 88.1 FM, Aliguas, Pangasinan, Ilocano. Yes. So, nabalitaan niya. So, sabi niya, mukhang maganda yata ng usapan yun ni Jonathan. Sabi ko kasi, regular suki naman ako dun. Although, unexpected kanina, yung sa atin nag-uusap, nahihiya na ako na magtanggi. At lalong-lalo na, napakaganda at napakaswerte ko naman sa araw ng mga atin yung mga Kalayaan. Yung 126 na Independence Day, binigyan mo ako ng pagkakataon na magsasalita at babatiin ko naman yung ating mga viewers. Diba? Siyempre, maraming may gusto. Ayan na, tignan mo naman. Angat na lahat ng mga, ng mga comments. Thank you so much. Sabay-sabay pong nanonood sa atin 326 live viewers. Siguro from Dagupan City ito. Brother, batiin mo yung mga ibang kaibigan mo na nakaabang sa iyo ngayon. Sister Janice, yes. Una-una gusto ko batiin yung akin yung kaibigan ng matalik. Akin brother si Mike Sim. Sana bawihin niya yung statement niya na dapat kailangan sa Dagupan tatagbo siya para magbibigay na napakagandang, kasi isa rin siya na instrumento. Napakamausay, napakalawak naman yung broad mind niya. Kaya natin, yung alam mo yung mga ideas niya para magamit natin sa atin yung sanggunian panglunsod naman dito sa Dagupan. Aba, ayan brother Mike Sima. Kailangan natin yan, yung katulad ni Mike, yung dedicated to the community. Pambihira. Alam mo, noon pa yan na hindi pa siya politiko, talaga handang magtulong sa community. Hindi naman ito isip-sip para sa kanya. Panahon ni Mayoral, kasama ko siya almost every day. Nakita ko sa kanya, siya ay low profile. Number one. Number two naman yan, nakita ko sa kanya yung talaga ugali niya, gusto niya tulungan yung mga kapwa. Mabait ito Bihira lang ang katulad niya na tao nang papasok sa politics. Hindi para magiging politician, kundi yung parang tutulungan niya yung mga kapwa.
It's not that yung parang na-insert natin na power sa kamay niya, gagamitin niya sa mga kapangyarihan niya. No. Ito gagamitin niya sa tamang paraan. Correct. Alam mo, sana marami pang mga katulad niya ang mag-usbungan sapagkat napapanahon na marami ang mga taga-Dagupan na nangangailangan ng serbisyo. Alam mo, sister, pinag-uusapan natin about Independence Day today. Today is 126 years. Let me ask you a very simple question naman yan. Oh yes, nakalaya naman tayo sa mga Espanyol, nakalaya naman tayo sa mga Amerikano. Pero sa ugali natin, nakalaya ba tayo? Naku, yan ang tanong. Yun na. Hindi ito maritis ha. Ang tanong, pakakataon binigay siya ng mahal na Panginoon na gagamitin ka parang bilang isang instrumento, parang tutulungan mo yung mga kapwa. Parang, di ba yung parang short mind, yung mga iba naman, meron sila mga sariling problema, parang tulungan natin sila, parang magiging tunay ng nakalaya sila sa mga problema. Yan ang tunay na kalayaan naman yan, yung magiging instrumento tayo sa buhay nila. Nakikita ko naman yan. Ilan lang ang nakakatulong, pero yung mga iba naman yan, tinitingnan nila kung paano ka nakakadapa, kung paano ka nakakaroon ng problema. Natutuwa sila pag ikaw ay may problema. Naku. Dapat isipin nila, hindi kailangan matutuwa sa yan. Doon sa mga nagdapa, magtuto tayo ng lesson. Correct. Bakit siya Tama nagdapa? At pangalawa naman yan, tulungan natin siya ng mga angon uli. Correct. Yun ang We may not know because of our little commitment, little sacrifice, and little, alam mo yung concern sa buhay ng isang tao, nagkaroon siya ng isang opportunity, parang babalik yung dating loob niya at makakatulong rin siya sa community. Correct. Alam mo, yan yung mga kinakailangan na natin na insights. Totoo yung sinabi mo, Brother Ashok. Alam mo, yung kalayaan kasi talaga, makakamtan natin kapag ang ibang mga tao, malaya nilang masabi, magawa, lalo na yung kalayaan na tumulong. Tama ka dyan, no? Yung pagtulong, pag may nakita kang nadapa, ay wag mo nang lalong padapain yan, no? Alam mo, simpleng bagay, tatanungin mo sa sarili mo para malalaman mo yung tunay na yung kalayaan sa buhay mo. Sino ako? Anong dahilan nandito ako sa mundo na ito? At anong dapat ang gagawin ko sa mundo na ito? Alam yung mo, tatlong bagay lang yan. Paalamin mo muna yung pangalan, binigay sa mga magulang mo. Na, kunwari, pangalan ko binigay sa akin na Ashok. Galing sa magulang. Pero yung karangalan ng doktor, yung karangalan yung mga ibang tatak ng philanthropist, hindi galing sa magulang ko, hindi galing naman sa sarili mo yung pinakita mo sa taong bayan kung ano ka, sino ka. Hindi ba yung pinasukan ko bilang yung Doctor of Humanities? Tapos gayon, sa sociology naman, nakapasa naman tayo. So, nandito naman tayo, yung atin yung mga kapatid na gayon pa noon, na karamihan ay may sakit. Hindi sila may sakit sa katawan, kundi sa isip. 50% ang atin yung mga community, sila ay nagsasuffer sa yung iniisip nila na mga, alam mo yung advanced thinking. Sobrang mabilis sila na mag-isip na yung hindi pa nangyayari na bagay, nandito na sila, parang naghahatol sila ng sarili nila na itong palabas na ito yung mangyayari yan. Alam mo yung negativities naman yan, punong-puno sa iisip nila. Kailangan dapat tanggalin natin ang negativity sa mind nila, tulungan natin sila para maramdaman nila na yung tunay na nakalaya naman sila sa mga problema. Totoo yan, Brother Ashok, no? Kaya nga itong kanina, bago ka nagsalita, natanong natin, bakit naghihit yung ibang mga kababayan natin sa social media? It's because yung mga tao naghahanap talaga ng relief sa kanilang health nila, sa kanilang mental instinct, yung pag-iisip, kasi psychological yung attack na nangyayari sa ating kapaligiran. Brother, sa tingin mo ba itong mga politikahan, issues, usapang kalayaan, gusto nating makalaya sa kahirapan, may epekto rin ito sa mga kalusugan ng ating mamamayan ngayon. Ito, tulong ka ng tulong sa mga may sakit. Hindi, eksakto. Alam mo yung may skill ng gusto nila na maging politician, tulungan natin sila. At bantayan natin sila na maayos through our guidance, through our yung mga good, yung alam mo yung mga response sa kanila, yung positive response. Papakita natin sa kanila kung anong concern nila sa buhay natin. Alam mo, isang politician, bakit siya nagiging isang corrupt ng politician? Yan. Ang dahilan, tanungin natin sa sarili natin na bakit natin binibigay siya na burden. Biro mo ang liit ng sweldo niya. Ang inalok niya, ang sarili niya sa community, parang sisilbi niya sa atin yung mga kapatid, sa mga taong bayan.
Lingkod ng taong bayan naman yan. Ang problema atin yung community. Porque nagboto sa kanya, alam mo, parang utang na loob. Kada kung may problema, nandun sila. Electrical bill, hospital bill, pati yung sa pag minamatay, yung mahalam mo sa funeral. Oo nga, sa burol na, lahat yan. Saan siya kukuha? Ayan. Exactly. Ang tanong, may family rin yung tao. Ngayon, tayo ang nagtutulak sa kanya na gagawa sa isang bagay na hindi dapat niya gagawin. Sa tutusin naman yan, hindi lahat ng politician masama. Ang kasabihan, yung sa isang tikles ng hawak natin na kamatis, kung sakali may bulok na isa, dalawa, tabi natin para hindi madadamay na iba. Pero alam mo yung ugali natin, hindi natin tinatabi yung bulok, kundi sinasama rin natin yan doon. Kaya ang nangyayari yan, lahat nadadamay. Correct. Exactly, brother. That's why we should be knowing our responsibility to ourselves. Huwag natin aasa. Alam mo yung umasa ka sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bibigyan kita kung anong gusto mo, pero kailangan ko yung commitment mo, yung kailangan dapat silbi mo ang sarili mo. Ang silbi mo yung ating mga community. Aba, parang tumutugma dyan yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Siyempre, ang ganito, binigay ko sa'yo ng tinapay. Ayaw mo magtsaw. Tinitingnan mo. May nagtanong sa'yo, masarap ba? Oo, sabi mo. Pero ang tanong, natikman mo ba? Ayun. Hindi. Yun ang importante. Kailangan dapat, pag tinikman mo na tinapay at gusto mo maramdaman ng lasa, yung katabi mo isa, ibigay mo rin sa kanina kapraso na tinapay para maramdaman mo yung itsura niya ng napakatuwa habang kumakain. Pati yung tuwa niya, makikipag-reflect sa mukha mo. Aba, ang sarap naman ng tinapay. This is what we call terms of sharings. Kung tayo ay nagdadamot naman sa isa't isa, alam mo yung parang meron ka na nga, pero gusto natin dagdagan para sa bukas. Ang inisip natin yung 1 year ahead na meron tayo hawak. Nobody knows what will happen today, what will happen tomorrow. Ito yung binigay sa atin ng mahal na Panginoon ng buhay isang tao. Yung ginagamit niya naman tayo na everyday, binigyan niya tayo ng gift ng 23,000 bread. Doon sa 23,000 bread naman yan, gamitin natin equally sa mga lahat na sectors. 10%, every sectors bibigyan mo. 10% to the God, 10% to the family, 10% to the business, 10% to the community. Ganito i-divide mo, hindi mo mararamdaman ng busy ka sa mundo na ito. You have all the opportunities to do, to serve. Ang pakaiba lang sa atin, tamad tayo. Ang sinasabi natin, busy ako. Marami ang ganyan, brother, no? So, dapat siguro marinig nila yung mga insights na ganyan. Tingnan mo, ang busy bird, saan bang galing sa atin? Pero kung tayo ay matino at tayo ay marunong na mag-adjust sa sarili, pakinggan natin yung side na isang tao na may problema. Dahil umaasa siya, because of you, he might get some mga relief. Be a part and be a instrument naman in his life. Ano sabi ng atin yung minamahal ng Mother Teresa? Kung ako'y pinayagan, tatanggalin ko yung busy word sa dictionary. Anong papalitan niya? Opportunity. Opportunity. Like today, I miss during your opening. But today, it's my opportunity. Kanina pa kami nandyan sa paligid. Hindi namin alam kung saan pupunta. Pero, alam mo, God's will, eksakto, according to you, 5:30, tignan mo, 5:25 na dyan. Yes, exactly. God will put you in the right timing. That's why, right timing. our plan is our plan. But yes. you know, what is the best plan is God's plan. Yes, it's His will. Tama Kaya, yan, my brother. you know, thank you so much for giving me such a privilege and such opportunity to, not only in between you and me, also those yung mga viewers and listeners na makakarinig naman nila yung usapan natin, malay natin, baka sakali makakuha sila ng mga magagandang idea na magamit nila sa buhay nila. This is our system that how we can extend our helping hand, not even directly or indirectly by talking. Correct. Alam mo, yung insights, yung inspirational talk, ito ngayon yung kinakailangan din kung minsan. Kasi alam mo, ang wala na sa ating mga kababayan, dahil busy sila sa cellphone eh. Oh. Kausap ng aktual at yung mga spiritual talks na ganito, brother. Sister, nowadays, please pardon me, and also those mga viewers, please pardon me kung nakamali ako. This is my opinion regarding for this gadget na mga cellphone. Oo nga. Noon panahon yan, kahit na maliit ang bahay natin at kahit na malaking bahay natin,
alam mo, napakalawak yung isip natin. But day by day, nakukulong yung isip natin at limitado na yung iniisip natin. Puro gadgets lang ang binabasi natin. Yes. Oo. Sa isang bahay, kunwari ako, Mhm. ilan lang kami. Kailangan ko nakakausapin ko yung anak ko. Pagtatawagan ko, anak, sumisigaw ako, hindi niya naririnig. Dahil, yung alam mo yung nandyan sa Oh, tainga may niya, headset yung din siya. headset. Oh. Gayon, hindi niya naririnig yung ingay ko. Mhm. Pero alam mo, through text, anak, Ayan, i-messenger mo siya. anak, alas 12 na, kain tayo. Ayun. Alam mo, miya-miya naman sagot niya, wait, I'm coming. Ayan. Then, pagkatapos na kumain, babalik ulit dun sa regular activities niya. So, alam mo, we are in one house, but we do not know na saan siya. Kahit nandiyan sa katabi mo yung bata, kahit nowadays yung newborn baby, gustong-gusto niya hawak na cellphone. Exactly, my brother. Kaya Exactly. you see it naman na, what are we doing with ourselves? Kung gusto natin yung tunay na kalayaan naman sa buhay natin yan, dapat bawas-bawasan natin. Yung gagamitin natin sa mga meaningful purpose, not all the time naman yan. You know, alam mo yung mga radiation ng doon sa cellphone? Yan ang unti-unti mag-aakyat sa katawan mo. Yan ang slow poison ang tawag yan. Slow poison. Yan. You know this radiation, you may not know today. Ang kasabihan naman yan, 0.001. But 0.001 day, ang mangyayari yan. Magiging 1%, magiging 2%, magiging 3%. Bandang uli, alam mo yung skin doctors, sasabi niya, grabe ka, gumagamit na siguro yung gadgets mo. Yan. Isa yan eh. Baka itong mga... Nasunog yung nerve. Yan, yung nerve mismo ang nasunog. Alam mo yung, alam mo itong katawan natin, regalo, binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Alam mo, regalo, dapat alagahan natin. Mahalin natin yung regalo. Correct. Hindi ba, up to now, noon pa noon, naalala ko, yung hindi pa kami kasal ni Kanchan, binigyan niya ako ng panyo. 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 Mm. Alam mo, what is about mga henkis? Mga 10, 20, 30, 40, 50 pesos lang. May nagsabi sa akin na barkado ko, pare, ganda naman ang panyo mo, pwede ba arbor ko nito? Sabi ko, teka muna, bibigyan kita ng 100, bumili ka ng salabat. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, regalo ito. Binigay sa akin na kaisa-isa sa buhay ko, si soon to be my wife. Binigyan niya sa akin ng panyo, kailangan dapat hindi ko i-share sa iba. Ayan. Kasi alam mo, sa panyo, hindi ko nakikita yung panyo ko, hindi siya ay nakikita ko. Ayan. Nararamdaman ko, siya ay kasama ko nasa panyo. Di ba? may Bawat may punas mo, sentimental yun. value. Bawat yun. Alam mo, yun ang tawag yan. Value na wawala sa gayong panahon. Ayun, ako ha. During our young age, yan ang tinuro sa atin yung mga magulang, yung mga elder, kung paano natin mamahalin yung mga family. Ay, naku. Family But nowadays, you know the family, ako. Nakalimutan ng mga magulang, nakalimutan yung mga elder. Nawawala na yung mano. Exactly. Tingnan mo, my brother, ha? pumanaw si Fernando po, Mm. after that, nawawala na yung po. Okay. Mano po, sige po, halip po kayo, tuloy po kayo. Andyan Alam na mo yung po. simple words lang yan, may kasamang po. Ayan. Kagalang, Ano yan ang tunay na tradition ng mga Pilipino. Culture, kasama na po. At yung atin yung mga kababayan, yung atin yung mga kagalang-galang, yung mga ina, yung mga kapatid, ng bababae. Nandito yung, alam mo, yung may parang tela, yung parang scarf. Oh, yung veil ba yan? Oh. Yun ang isang pinapakita ng respeto sa culture. Nasaan ba gayon? Gayon pa noon, nakikita mo, walang bra. Ano tawag yan? Hindi bra, less bra. Les bra. Pambira Tingnan mo, naman. yun ang youth. They are enjoying, sabi nila, God give it to us the body to show everyone. Ayan, freedom nga daw. Alam mo, no, it's Yan. not freedom. Alam mo, Correct. kung binigyan siya ng mahal ng Panginoon na isang katawan, ang binigyan niya siya ng karapatan para sa harap ng asawa mo, yung freedom mo, kung anong gusto mo papakita, dahil sa harap ng altar, tinanggap mo siya, at sinabi mo naman yan, itong katawan ko, idinadalangin ko sa'yo. Ayan. Because Offer your sa'yo. husband is next to the God. Binigyan mo naman sa kanya dahil sa harap ng altar, tinanggap mo, at sabi mo, from now on, wala na iba, kundi ikaw lang nasa buhay ko. Ayan. Aba, Yan ang nawawala ngayon. nawawala. Ito palang mga nawawala na ito, brother. Ito pala yung mga bagay na pwede nating sabihin na kumikitil sa kalayaan natin, no? Kasi we are being enslaved by the gadgets, yung pinagbibisihan natin. And tama yung sabi mo, yung may epekto ito sa ating health. No, malaki. At ito yung nangyayari ngayon, my brother. Ano ba ang sa tingin mo dapat na medyo pagtuunan ng pansin ng mga tao ngayon? Kung gusto natin makaiwas tayo,
yung word ng gaya-gaya puto maya. Ano yan? Anong gagayahin Yung ibig dyan? sabihin naman yan, wag mo gagayan yung mga kamalyan na ginagawa na isa. Tama yan. Tama Dapat, yan. kung anong meron ka, ipakita mo na sa kanya kung paano maayos yung pamamalakad sa buhay. Tama yan. Tandaan mo, you are the author of your own life. Ang sabi nila, life is a blank page. But mind you, life is not a blank page. Yung script nakasulat na mahal na Panginoon. We have to be like a hero, or we have to be like a villain, or we have to follow whatever terms and conditions, whatever roles He give it to us in our life. Correct. Correct yan. Kailangan dapat yung script na kasulat doon, tanggapin natin sa maganang loob at haharapin natin. Yan ang tunay na kalayaan naman yan. Bibigyan natin ng prinsipyo sa buhay natin na ito hindi maganda para sa akin. Ayan. Oh, nowadays, ito very simple about our lifestyle sa mga kinakain natin. Noon panahon yan, naniniwala ka ba yung may diyan sa pigar-pigar sa Perez Boulevard? Oh, yung pigar-pigar. Nanonood Hindi ba, sa atin may dyan sabaw, si JCV may pigar-pigar. sabaw, may ano naman rin yan, yung may bagong halal na karne, bagong loto, masarap, ganado ka. Ganado ka kumain. Parang di ba sabi mo, humihina na tuhod ko, bumibili ka ng tunay na natural na mga balot, yung original. Ayan, yung bagong lutong balot. Bagong loto na balot. Oh. Pero ganyan pa noon nasan? Artificial. Artificial. Ayoko nang sabihin. Oo nga, pero iba nandiyan na drinks tayo. na iba, drinks Yung na kinakain iba. natin ng bigas, Oh. gawa ng plastic. Kinakain Oo natin nga. ng gulay, gawa rin ng plastic. Naku nga. Kaya yung plastic, pag nasa katawan natin, hindi natutunaw, then nakakaroon tayo ng yung tawag natin yung sa toxic sa katawan, tapos yung gastro. Ayun. Then, naghahanap tayo ng doctors. Aba, baka naman kaya naman maraming mga plastic sa ating paligid ngayon dahil nga sa kinakain O, tingnan mo, natin. tungkol sa karne, porque hindi ako kumakain ng karne, hindi ko ina-attack yung karne, Yes. Yung halal na karne, yung galing sa imported na karne, kailan ba sila ng halal? Kunwari, let's say kung January na halal at napadala sila sa mga yung sa mga transport nila dito through our sa mga Courier Bureau of Custom. Yan. Oh, oo. it will take time. Aabuti na dito ng between February March. Ayan, So matagal 2 buwan na. lampas na. Oo. Sabihin na natin na frozen. Pero yung nahalal, January. Then 2 months. Then pagdating dito, lalabas sa custom, minsan delay, minsan ganito, umaabot ng 4 to 5 months bago natin nabibili at kinakain. nakakain. Oo. Gayon, alam mo yung parang expiry period dun sa yan. Sabihin na natin na kahit ng frozen, yung expiry na yung, alam mo yung parang bibigyan ng immunity sa katawan Ay, natin. naku, Humihina. wala na yung sustansya. Kaya ang nangyayari yan, unti-unti humihina ng immunity natin. Alam mo, we are made by virus. Lahat naman tayo galing sa virus. Nagkaroon ng nagtali na mag-asawa. Yung virus pumasok, nagkaroon ng baby. Kung hindi Ayun na pumasok sa tamang lugar, hindi rin makakaroon ng baby. We are made by virus naman yan. Ang problema natin yan, yung virus, yung good tsaka bad. Ang bad naman yan, pag hindi ka sumusunod sa mga batas niya. Hindi mo binibigyan ng prinsipyo sa sarili mo yung tungkol sa pagkain, tungkol sa lifestyle, natutulog ka ng alanganin oras, tapos hindi ka nagigising on time. Napupuyat ka. Minsan, alas 4, tulog. Paano siya magagising ng alas 5? Gigising siya ng hapon ng alas 4. Alam mo yung parang, yung buhay natin, yung, ano ba yung isang bird ng owl? Owl. Yung tunog ng owl. Yung owl, hindi ba yung gabi nagigising, maaga tulog? Oo. Necturial, parang ganon. Di ba? Oo. You see it naman. Oo. So you see it naman yan. What are we doing with ourselves? Noon yan, I remember during noon dumating ako about 1980s, Dagupan, so nice, so peaceful. Everybody is very cooperative. Nakikipagsama kami sa mga lahat ng activities. Kunwari may activities tayo, walang mayaman, walang mahirap. Patas-patas nakikipag-contribute. At yung decoration sa paligid, at yung alam mo yung may kasayahan, katuwan. Nandun kami lahat. Lahat tumutulong? In fact, hindi ka maniwala. Atin yung former mayor si Benji Lim, tsaka yung atin yung present mayor si Bilin Fernandez. Kapitbahay naman kami. Maya, Marimar, CSI Grocery, yung City Grocery. Yeah. Halos gabi-gabi kasama kami. Kaya you see it naman yan na, what happened now in Dagupan? Ayan. Maganda yung tanong mo na yan eh. What happened in Dagupan? We do not know each other now. Alam mo yung neighborhood mo, hindi mo kilala. Ayan, naku. Parang Noon pa noon yan, pumupunta ng kapitbahay. Uy, alika na, magsama tayo. Alam mo yung
upuan, parang pakilala Kwentuhan sarili. lang, oo. Alam mo yung simple lang, alam mo yung traditional way, pakilala mo sarili mo, anong skill mo, anong ano mo. Hindi mo alam, sabi mo, carpentero ako. Isa sabi niya, masuna ako. Isa sabi niya, doktor ako. Isa sabi niya, yung taga-tahina ako na damit. Ganyan yung kapitbahay, pag alam natin na kung ano nila yung skill nila, at kung may problema tayo, hindi tayo tatawag sa labas na tao na mason, tsaka yung mga carpenter, kundi yung kapitbahay natin. Yun ang una mong pupuntahan. Kasi, secure naman tayo dahil kilala natin kapitbahay natin. Exactly. Ano nangyari ngayon? Hindi natin alam yung kapitbahay natin na may kaalam doon sa hinahanap natin sa labas. Ayan. Tapos yung tagalabas, nagsurvey na bahay mo, hindi siya papasok, hindi iutos niya ibang tao niya. Pag wala ka na sa bahay, papasok. Tapos Exactly. nawawalahan ka naman. Exactly. Parang ang brother, no, yung sasabi mo, hindi na tayo magkakakilala masyado, hindi mo alam kung anong kakayahan ng mga kaibigan mo, kapitbahay mo, at ang pinapapunta mo sa lugar mo, hindi mo kakilala. No, exactly. Napakaganda ng kwento mo na yan na. Alam mo yung nandiyan word kayo na magkakaibigan, yung word ng yung dating KKK. Oh. Alam mo na rin yan, di ba yung panahon ng atin yung Pangulong Marcos, yung KKK. Gayon pa noon, KKK rin yan, kaibigan, kalaban, kilala, kasama. Magkakasama sila ngayon. Oo, yun na, magkakasama. Ang problema ay isipin mo naman, kasama mo, pero hindi mo sinishare na magagandang isip mo nang sa kanya. Di paano niya malalaman yung plus point mo? Ayan. At kung sakali may magagandang bagay nang pwede mo i-share para magtuto siya, gagamitin niya sa buhay niya, para sa mga lalago yung buhay niya, madamot ka. Ayaw mo naturuan sa kanya parang lalago yung buhay niya. Ang gusto mo, ikaw lang ang may kapangyarihan, ikaw ang may kaya, yung katabi mo, yung kapitbahay mo, kawawa naman. Ayun. Naku, parang aapin mo naman siya. Kung talaga minamahal mo yung kapitbahay mo, tulungan mo rin siya. Ito ang lugar na karoon ako ng opportunity. Anong skill mo? Tulungan kita. Ayan. Alam mo, wala nang ganyang kaisipan ata ngayon. Hindi ko alam, hindi ako sigurado. Pero pansin ko lang yung mga kinikwento mo na magkakakilala sa komunidad, pag may okasyon, nagtutulungan, kung may problema, magkakasama. No, pero ngayon parang magkakaaway na. So, ano actually yung away naman yan, hindi yan away. Kung hindi yung parang alam mo yung lumalayo tayo sa isa't isa. Takot tayo magkwento sa buhay natin. Pag nalaman niya, instead ng tutulungan tayo, baka siya din maging dahilan na makakaroon tayo ng stress sa buhay. Ay naku, ayan. Baka yun ang pero pinipil palagay ko, not everybody is just the same thinking naman yan. Kung sakali na experience mo, na encounter mo na isang loko-loko, it does not mean na 99 loko-loko rin yan. Yung isa yan, kunwari yung isang babae, may nagloko sa kanya ng lalaki yung sa pag-ibig, yun ang umiibig ng pag-ibig sa isip niya, niloko siya. Ang tingin niya sa lahat ng lalaki, demonyo. Pare-pareho na. Ang tingin niya, hindi lang demonyo super duper. Naku, ayan na. Ang sabi niya, ayoko na. Oh, pare-pareho kayong lahat, ganun pero na. sabi ng mahal ng Panginoon, yung unang lalaki, hindi ako nagbigay sa'yo, pinili mo. Ayun. So, dapat pala... Sumakay ka sa tukso at excited ka na gusto mo makakaroon ka ng experience na may boyfriend ka. Parang yung mga kaibigan mo, pwede mo pagmamalaki. Alam mo yung mga childish act, yung mga kabataan pa noon, hindi mo alam kung anong tama, anong mali, sumasakay ka. Parang yung mga kaibigan mo, pwede mo pagmamalaki. Bakit ikaw lang may boyfriend? Pati ako, meron din. Pero yung kayabangan naman yan, hindi mo alam, yan ang nagbibigay sa'yo, balang araw maging broken heart ka. Di ba ang kasabihan yan, puppy love always die. Puppy love always die. First love pero... First love never die. Ayan. Na-experience mo kaya. Tignan mo itong Independence Day na ito. Marami tayong napupulot. That's why I'm telling you, kung talaga gusto natin makalaya at gusto natin matawagan, alam mo yung 126 years na, hanggang ngayon hindi pa tayo nakaangon at hindi pa natin tinatanggap na yung tunay na yung laya. Ang laya kailangan sa ugali natin. Totoo yan. Tanggalin natin yung minus point sa buhay natin. Adapt natin kung anong magagandang bagay nakikita natin yan. Ngayon, kung sakali yung isa, kung gumagawa ng maganda, instead na makikipagmarites ka at sisirahin mo naman yung pamamalakat niya, sumama ka. Parang appreciate mo at sabihin mo na sa kanya, katulad mo ang tao kailangan natin sa mundo na ito. Tama yan. No? At inspirasyon kasi ito mga
mga kababayan, yung kalayaan na sinasabi ni Brother Ashok, sa sarili natin ito eh. Ito yung gusto nating makalaya mula dito. Kaya, you see it, sister, ang palatandaan natin, June 12 is our Independence Day. Yes, June 12. Bakit June 12 lang? Out of Oh. 365 days. Nasaan ba yung 364 days? Ibig sabihin, nakakulong tayo. Yun na nga. Yun na nga bagay. Ang gusto ko sabihin, kung gusto natin makalaya, hindi isang araw na June 12. Every day is June 12. Ayan. Tanimin mo na sa isip mo ang tunay na laya, baguhin ko na ugali ko, pinapangako ko, kung anong minus point ko, ayusin ko, at adapt ko na lang yung mga tamang ideas para makakatulong rin ako sa community. Tama yan. Yung inspirasyon na ito, my brother. That's it. Alam mo, ang saranggola, nasa kamay mo. Gusto mo pipilit na pupunta sa maling direction na yung saranggola. I'm sorry. Ang direction ng hangin nasa east. Gusto mo pupunta yung saranggola sa west. I'm sorry, hindi lilipat yun. Pinupukpuk mo yung ulo mo na sa maling direction. Pero kung nasa east side na, hindi mo kailangan ng hirapan. Nandun yung alam mo yung daloy na hangin. Tutulungan niya at may enjoy ka sa saranggola. Totoo yan, dapat talaga. Yung, may ano yan eh, parang hindi ba Alam mo yung tali? Oo, yan. Oh, tali. Di ba yung sa saranggola, yung tali? Yan, hihilahin mo pa Alam mo yan. yung tali, hihilahin mo, nag-enjoy ka habang tumatas. Alam mo yung parang sabi mo, one day, makakarating din ako doon. Ganyan ang alam mo yung parang, ang tawag yan, dalawang bagay sa buhay. Vision tsaka mission. Vision and mission. You know why I'm telling you these two things we need to in our life naman yan? Because the vision, today, I'm planning that next July 1, dapat ganito mangyayari. I'm looking forward, within this 3 weeks naman yan, dapat gagawin ko na sa way naman yan, para yung point of view, yung thinking ko, I will get more closer. Once, pag nakuha ko sa July 1, sasabihin ko, mission accomplished. Then I will look another vision, another. Ayan. Yan ang buhay. That's life. Every day you are helping yourself. Hindi mo tinutulungan na iba, kundi tinutulungan mo sarili mo. Kung anong vision mo, dapat kailangan maging tagumpay yung vision mo, haharapin mo yung responsibility sa sarili mo. Huwag mo sabihin na ibang tao luluto para sa'yo. Tama yan. Kung nagluto para sa'yo na ibang tao, very good. Pero ikaw rin magtsatsaw. Tama yan. Ako'y naniniwala, noon nakikita ko sa Jepoy Power Gym. Yung una-una araw pumasok ako. Nag-gym ka ba? Nag-gym ako. Oo. I remember, noong nag-gym ako, nakita ko rin muskulado. Inawakan ko kamay niya. Tapos pinupo ko sa kamay ko. Ang naramdaman ko yung power niya lumipat sa katawan ko. Na-absorb mo? Yun. Parang yun ang isip ko. Ayun. Pero I'm telling you, that's not the way. Kailangan, siya sa'yo, nag-inspire siya sa'yo, kung anong ginagawa niya, adapt mo. Ang ginawa niya una-una, sacrifice. Okay. The system of the life, binago niya. Kailangan maga ka matulog, tapos maayos yung gising mo, dapat lahat ng kilos mo normal, tapos pagdating naman sa gym, sustenance yung mga food ang kinakain mo, para makakatulong naman sa mga activities mo, at katawan mo naman yan, lalaki naman yan. Ayan, tamang pagkain, tamang tulog, at yung disiplina sa sarili. Aliwa isang bodybuilder, bago siya pupunta, iinom siya na isang bote ng fundador. Nako. Ano mangyayari? Tulog. Hindi tulog. Yung bilbil sabi niya, Tapos bumagsak sa dibdib niya, hindi niya alam, hindi siya makakabusi dahil lasing. Lasing, exactly. Wala Then, may nangyari alam mo yung grasya, naging disgrasya. Ang hinahanap niya grasya, lalaki yung katawan. Pero naging disgrasya siya. Kaya alam mo, you have to be very careful. Correct. Kailangan dapat i-respeto natin, binigay sa atin ang mahal na Panginoon ng katawan ng tao. What for? Parang pakita natin sa taong bayan naman yan, if I can do, you can do. Be a good example to the community. Ayan. Yan ang hinahanap ng community. There should be a person like you. Your father is very close to me. Di ba, noon pa kami nakasama sa DWPR. Di ba? Si Roland Hidalgo. Tapos your uncle is Vivo Hidalgo. Vio Hidalgo sa one of the police officers sa Baguio. Yes, sa Baguio. Naging close ko rin yung panahon ni General Gani. Kasama niya lagi. So, your family is none other than me. The Hidalgo family is very close to me. Ang nakikita ko naman yan, yung pinalaki naman kayo ng maayos. Lahat naman kayo nasa mga line na ito, sa mga broadcasters. Ay ginagawa niyo, binibigyan niyo sa community niyo yung sapat na serbisyo. Yes, nandito na tayo. May
meron din tayo para sa kabuhayan naman yan. But beside kabuhayan naman yung responsibility mo, yung sacrifice mo, na every now and then naman yan, ina-upgrade mo yung community. Malaking tulong yun. Paano malalaman na community nang may nangyari sa isang sector na minus point or plus point kung hindi kayo magbibigay ng information sa kanila? Just like you, my brother, the community will not move, the community cannot go on kung walang tulong ng isang philanthropist na katulad mo. Maraming natutulungan ito si brother. Oh, I'm telling, ito, sister, sabihin ko na sa iyo, I hope you won't mind, no? Hindi ako nagtutulong. Kung hindi, binigyan niya ako ng pagkakataon, pinili niya ako na isang parang instrumento sa buhay niya, at binigyan niya ako ng opportunity to serve. Ang binibigay ko, galing sa kanya. Sino ba ako na magbibigay? Wala akong lakas, wala akong mabibigay. Yung sa buhay nila, kung ano ang tatanggapin nila sa kanya, through me, nakakatanggap naman sila. Kaya hindi ko pwede pagmamalaki na ako nagpaabot. Pinaabot ko kung ano nasa palad nila. Pinaabot ko kung anong binigay naman ng mahal na Panginoon para sa kanila. In fact, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na pinili niya ako na isang instrumento sa buhay niya. Sino ba ako? Ano bang may kapangyarihan na mayroon ako? Wala naman ako kapangyarihan naman yan. Ay isa na nga alam ko naman yan. Salamat, salamat, salamat Lord for giving me this wonderful opportunity to serve our community. Because I'm also a part of the community. Yes, you big part. And you know, remember that. When you're doing good, do not expect in return. Huwag mo isipin yun. Ang isipin mo naman yan, continuity yung parang tutulong natin sa community. Gayon, there will be so many Ashok like me na meron sila, pero hindi nila alam kung paano sila makakarating sa mga community. Paano nila i-extend yung helping hand sa community. Gayon, nandito naman tayo. Kung sakali, nagkaroon ng idea yung atin yung ibang kapatid at nagawa nila, alam mo, sabi ko, mission accomplished. Very good. Inspiration kanila before there is one. Dinagdagan ko na 0, naging 10. Tapos dinagdagan ko na 0, naging 100. Then dinagdagan ko na 0, naging 1,000. Every now and then, basta importante yung number 1, isa. Na nandyan. Oh, pag walang 1, kahit na ilan 0 nandyan sa paligid mo, walang kwenta. 0 talaga yon. 0 talaga. Ayan. So, you have to come forward to be a part of that 1. Your 1 and so many zeros will give a new image. And new, alam mo yun sa mga generation na makakaroon sila na experience. Maybe you cannot say how long you will live in this earth. But before you exit, be a good example. Exactly. Gayon, doon sa example naman yan, nagkaroon sila ng idea at doon nila sasabihin, ay yung tao na yan noon nandito. Alam mo naman, anong gusto mo? Yung mga kalukon, buti na nga, nawala siya. Hindi ba? Masaya pa sila, no? Pag mawala siya. Pero kung sakali, ang ginagawa mo ng community, alam mo sabi nila, pag naririnig, ang smile nila, may dating. Ang dating ay yun, napakabait, napakaganyan. Yung tawa, buti na nga nawala. Yung isang tawa naman yan, napakabait. Ng taong yan. Di ba yung tignan mo parehas ang may smiling face. Yung isang smiling face, may tukso. Yung isang smiling face, may nagmimiss sa'yo. Ayun. Anong gusto mo? Sa bahagi sa tukso or bahagi sa mga Siyempre may nakakamiss sa'yo. Yun ang gusto ko. Yun ang ibig sabihin. Exactly. Pag binigay naman tayo ng mahal na Panginoon na pagkakataon, gumawa tayo ng hagbang parang paramdaman natin sa community, we are here to serve you. Ayan. Alam mo, kukunin ko yung punto na yan. Alam mo, Brother Ashok, kung pag-usapan natin siguro dagupan, hindi ko alam kung ano ang tingin mo, eto, usapang seryosong politikahan. Okay. Ano ang viewpoint mo sa nangyayari sa politikahan sa dagupan? Alam mo, yung gusto ko yan yung temang tutulong ka at maging part of the community. Namimiss mo yung magandang samahan sa dagupan. Sister, ito, sinabi ko na kanina, I'm a political person. Pero although you are asking my opinion what I can say, very simple. You cannot clap with one hand. Yes. Tama yun, di ba? Tama yan. Kailangan natin na dalawang kamay. Kung sakali, dahil sa mga ilan tao, ang nagse-sacrifice ang buong dagupan, sana alang-ala sa City of Dagupan,
wag na sila magbabatiko sa isa't isa. Lalong-lalo na sa, alam mo yung podium yung tinatayo nila sa Sangguniang Panglungsod, nag-aaway sila parang pusa daga. Wag naman. Paano tayo magiging isang role model yung mga in future? Alam mo yung mga iba, gusto nila na magsilbi sa taong bayan, gusto nila maging politician, pero pag nakikita nila na yung ginagawa doon sa podium, nagsisigawan, walang respeto sa mga senior, yung mga kagalang-galan, yung mga nakaupo sa mga halal, yung mga halal by the people. Kunwari, si Mayor Bilin gusto magsalita, pero nandito naman may sumasabay din nagsasalita. At sino bang inaapi mo gayon? Hindi si Mayor Bilin, hindi sarili mo, kundi inaapi mo yung bawat Dagupinyo. Yan bang pinaglaki naman sa'yo ng Dagupinyo dito sa Dagupan? Yan bang nagkaroon kayo ng idea? Yan bang nagkaroon kayo ng respeto sa isa't isa? Wala naman ako nakikita na yung mga senior nagturo sa mga kabataan na yung mga mali. Hindi ko alam kung saan nila nagkaroon ng opportunity to learn about these things, yung pusa, daga, yung away. Dapat, isang lamesa, upuan, ilan lang sila. Alam mo lumero? Ang lumero, 13. 13. Bakit 13? 13. Tingnan mo, 10 consular, isang vice mayor, isang SK, isang barangay kapitan. Yung sa ABC. ABC. 13. 13. Ang si mayor naman yan, hindi kasama doon sa Sangguniang. Ay, di ba, meron siyang sarili office. Diyan sa mga 13, kailangan dapat. Sa ibang bayan naman yan, 11. Pero dito naman sa atin sa Dagupan is 10. 1. 1. Tama. Doon sa 13, dapat isipin nila ang ratio, bawat 10,000, ilan ba yung kailangan natin yan? Ang population natin, Dagupan is 180,000. Bilangin mo sa 13, ilan bang lumalabas na percentage? Ngayon, because of this 13, ang nagsasuffer na 180. Tapos, yung alam mo yung mga ibang tao na umaasa na makakaroon nito, pasa na itong bill, hindi na papasa. Ang mangyayari na ito, inaasahan nila pati December time. Pati dahil sa away-away nila, nadamay yung bonus. Alam mo yung bonus? Karapatan ng bawat empleyado. Pag hinarang mo, ibig sabihin, hinaharang mo yung utos na Diyos. Nagtirbaho sila, nagsilbi sila sa tirbaho. Gayon, kailangan natin na ibibigay natin sa kanila yung mga whatever amount. Parang panggamit naman sa Noche Buena, pati sa mga ibang bagay naman. Alam mo, isang tukay, isang kaya naman yung mga empleyado. Dalawang klase ang tao sa mundo na ito. Isa employee, ang pangalawa is employer. Ngayon yung employee naman, umaasa siya kung ano ibibigay sa kanila ng employer. Ngayon, pag hindi binigay sa kanila ng employer, baon siya sa utang. Tingnan mo ang employer, depende naman yan sa yung mga employee, yung performance nila. Kumikita naman sila dahil yung employee mausay naman magpatakbo ng business. Magpasalamat siya sa employee dahil sa kanya maayos yung buhay niya. At makakalakat naman siya na maayos. Pero yung employee naman, tingnan mo, out of 30 days, paano kung hindi siya pumasok na 3 araw? Ano mangyayari ngayon? Yung budget niya, kailangan dapat adjust niya. Yung 3 palyo, 3 absent, aayusin niya. Paano kung sakali out of 3 absent, nagkaroon pa ng about health issues? Nagkasakit. Instead ng alam mo, uutang siya kaliwat kanan, parang kapit patalim naman yan, para just to help, para maging maayos naman yung kalusugan na yung sa member ng pamilya. Survival mode. Ngayon, you see it naman -1, -1 bilangin mo, yung sweldo niya na about, let's say, sabihin natin, ang 15,000 a month. That's 500 pesos a daily. Ngayon, kung 3 araw palyo ka, may 1.5. Tapos yung araw yung may sakit, hindi ka rin pumasok 1.5. 6 na araw na. Plus 2,000 ginastos mo sa mga doctors at sa mga medicine. Nako, malaking minus. So, yung 15,000 mo naging 10,000. Ano mangyayari naman yan? Kailangan dapat tayo, magsama-sama tayo. Yung kapatid natin, kung may karamdaman, alam mo yung palawagan bang tawag yan, yung word ng, yung alam mo yung para, yung ipon-ipon lang, kung may problema, yung mga kasama, mag-ipon sila ng 100 pesos. Patak-patak. O yung patak-patak lang. Yung patak-patak lang naman yan. Ang mangyayari yan, tinulungan mo siya
nakaraos siya sa problema. Bukas na naman, you may not know, you might be having problem. Baka same din ang Yeah. sakitin mo. Andito na naman yung patak-patak makakasalba rin sa'yo. Mhm. Ang isipin mo, para sa'yo patak lang. Pero yung patak, mapupuno na isang baso. Malaki yan. Pwede niyan. Bukas umaga, magdimpo ka. Ah, Di ba? correct. Hindi mo alam. Sabi mo, brownout, walang tubig. Pero yung baso na patak-patak, Napuno makakatulong yung rin tubig. sa'yo. Correct. Nadagdagan. So you know what are we lacking nowadays? Yung mga puro batikos. Kaya na nga, ang kulang sa atin ngayon, yung respeto sa isa't isa. Kaya na nga, yung today is the day, yung Happy Independence Day, isa lang ang bagay ng hinihiling ko sa atin yung mga kababayan. Ang tunay na kalayaan naman yan, hindi yung June 12. Ang tunay na kalayaan natin, baguhin natin ang ugali at tulungan natin yung extend, yung helping hand sa atin, yung mga community, kung sino ang may problema. Yun sa pagtutulong mo, alam mo yung gabi, pag matutulog ka, ang sarap naman tulog mo. Sino nang bigay sa'yo ng masarap ng tulog? Hindi yung gamot na yung pangpatulog, kundi yung kasayahan na gumaan ang loob mo nakatulong ka sa kapwa. Di ba yung pangpatulog, almost 100 pesos din yung tablet yan. Oh, depende sa brand. Ay, you see it naman alam mo, why are we suffering sometime? Sumusunod tayo sa mga brand. Noon panahon yan, may panahon about 1980s, meron tayong mga generic na mga medicines. Pare-pareho. Murang-mura naman yan. Exactly. At isang tablet lang kukunin mo, gagaling ka na. Pareho Ngayon pa noon, sabi nila, Kailangan branded. Ngayon pa noon, sabi nila, pag bumili ka ng Newsafe, 3 klaseng Newsafe. Ano? Yung Newsafe Forte, tapos Newsafe na yung, alam mo yung may capsule. Oo. So yung Newsafe na yung original is about dati 50 centavos lang. Oh. Ngayon almost 3 to 4 pesos. Pangalawa naman yung Newsafe 48 pesos. Yung capsule naman 20 pesos. Naku, ayan na. Ano ibig sabihin? Yung capsule mabilis, gagalaw. Pero alam mo sabihin ko sa'yo, niloloko natin sarili. Gusto ko yan. Niloloko natin ang ating sarili. Yun na nga. Bakit ka mo? Kasi Isipin mo pareho yun. isipin mo, ang isang sales representative na medicine, binibigay sa kanya ng company na kotse. Saan niya kukunin yung gastos na yung pagbili ng kotse? Sa sales niya. Tapos, siyempre, charge naman sa, yung alam mo yung mga bumibili ng gamot, Oh. tapos yung mga doctors, sabi nila, sulat mo nitong pangalan ng gamot, ha? Alam mo, ano ibig sabihin? Kukunin nila yung, alam mo yung number mo, parang yung, sa'yo yung, alam mo yung mga additional, yung mga, kung ilan ang endorse mo. Incentives yun eh. Yun ang incentive mo. Yan. Because of your 1 pesos incentive, hindi mo inisip na 10 piso na yung nawawala na isa-isang tao. Ayan, marami, oo. Yung sa Alam mo- iba na walang Alam mo, kung may, pera. kung may sakit ka, Mm. inom ka ng warm water, maligam-gam, Mhm. at Tulog mo. tulog ka lang. Oo, rest ka. Number 1. Number 2, ibigay mo na sarili mo sa Kanya. Idadalangin mo, sabihin mo naman sa Lord, itong katawan galing sa iyo. Kayo ang nakakaalam ko anong tama at anong mali sa akin. Alam ko, I'm full of mga made by mistakes. Pero nandito naman kayo, napakalawak naman yung pagmamahal nyo naman sa akin. You know, yung bow down in front of the God. Alam mo yung knee down. Pag sumuko ka sa harap ng altar, maniwala ka sa akin, lahat ng problema mo, mawawala, magwawash out. Maaalis yan. Exactly, isusuko mo. Surrender yourself. Mm. Sometime, doctor became our next to God. Sometime, our police officers next to God. Kung may problema tayo sa mga, depend upon the problem. Ang police officers naman dito, bibigyan nila ng serbisyo nila kung maayos ka makikipagsama sa Kanya. Exactly. Kung anong hiningi na siya, hindi natin binibigay. Tapos sinisisi natin yung mga police na hindi sila marunong magtrabaho. Yung mga yun po, hindi natin sinisir. Kaya tayo sa Dagupan, napakaswerte naman tayo. Meron tayo ng mausay na Chief of Police. Si Exactly. Lieutenant Colonel Brandon Palisok. Masipag yan. Ay, Masipag, mabait, alam mo, napaka-gentleman. Mukhang matigas, pero pusong mamon. Mukhang matigas, pero pusong mamon. Ganyan din yung atin yung Provincial Director, si Colonel Jeff Pangit. Galing siya sa baba. Alam naman niya yung karamdaman niya mga lahat ng mga COPs na mga sa baba. Naiintindihan niya. Natindihan niya, alam mo, meron siyang ginagawa ng mga kung ano-ano project para sa mga community. At binibitbit niya na yung bandera ng mga PNP. Saan ka nakakakita na isang provincial director na masipag? At alam mo, malapit siya sa Diyos.
nakikita ko naman yung, alam mo yun, doon sa simbahan nila sa Urdaneta. Talaga, bow down naman siya doon. Kahit anong busy, kahit anong lakad niya. Pero pagdating ng oras ng simbahan, nandun siya. Inaawit niya at dinadalangin niya naman ang mahal ng Panginoon. Pinipraise niya ang God. Yeah, pati yung anak niya. Alam mo, he's a very, very good, yung sa mga padre de familia. Masaya rin ang misis niya, masaya rin yung anak niya. Binibigyan niya sapat na panahon sa familia. Beside the work, alam naman niya kung anong responsibility sa family. Ganito din yung atin si Chief of Police, si Brindon. Dagupan City. Napakabait. Swerte naman yung asawa niya. Gusto ko yung sinabi mo na. Swerte. Pero may pusong mamon. Kahit malaking katawan niya, pero wag mo tingnan yung sexy body kung tingnan mo naman yung talaga yung bow down at minamahal niya yung family niya. Kaya we should learn from our leaders. There are so many leaders, they are very good instrument in our life. Kailangan natin dapat mag-adapt naman tayo kung ano ang plus point nila. Pero alam mo tayo, alam mo ang ugali natin, yung plus point ayaw natin, gusto natin minus point. Gusto kasi nung iba ngayon, yung sila isang daw na, nag-UC. Oh. Nag-UC. Aba, gusto mo rin mag-UC. Ang isipin mo, nowadays, makano bang UC? Naku, 10 piso na ba? Higit, isipin higit mo, 10 piso isang stick. Hindi, yun ang isipin mo. Yung UC, depende naman, siya may problema. Siya naman, parang stress siya, stress lang siya. Alam mo, pagkatapos na kumain, pagkatapos na ganito, wala naman masama. Pero if you know how to limit yourself. Correct. Pero pag more than a limit naman yan, nakasulat naman doon sa kaha ng sigarilyo, next to cancer, kung sobra kang gumagamit ng sigarilyo. Yung alak, drink moderately, para nagiging ano naman yan, tutulungan ka na malinis yung dugo mo. Drink moderately. Yes. Hindi drink moderecho. Alam mo, ang gusto natin, alam mo, ang gusto ng atin yung mga kapatid, yung mga nagiinom, gusto nila dapa yung buti. Ha? Kaya sabi ng buti, sige, inapi mo ako, dinapa mo ako, pero yung kapatid ko na ibang buti, babawi rin sa'yo. Ayan na sila. Alam mo, yung buti, kausap ng kapangalawang buti, ang kapatid. Sandal nag-usap na yung mga buti. Ang sabi ng buti sa isang kapatid ng buti, ito, dinapa niya ako, sinipa niya ako. Bahala ka na. Yung susunod sabi naman yung susunod na buti, tandaan mo sinipa ka niya, sisipain din siya na ibang tao. Kasi yan ang pinakita mo. Kaya ano naman din yan. Kaya that's why I'm telling you, drink moderately. Kung cigarette, katuwaan lang, wala naman masama. Yeah, moderately din. Alam mo, we are in democratic country naman yan. Kailangan naman natin yung respeto sa isa't isa may prinsipyo. Tama yan. Alibaba, kunwari, hindi ako kumakain ng karne. Hindi ko naman pwede pagbabawalan ng ibang tao na huwag kang kakain ng karne. My prinsipyo, my body is not allowing me at kaya ko makontrol. Yung iba pag kumakain, hindi ko kailangan ng kontrain. Ang simple advice, it's depend upon your body moves. Kung kaya yung appetizer, okay. Pero pag hindi kaya, bawas-bawasan mo. Parang alam mo, tikim-tikim lang. Kunti lang. Tama yan, tikim lang. Tikim lang, pwede naman eh. Alam mo yung mga iba, pumupunta naman sa Sigay Restaurant, eat all you can. Nagbayad sila ng $2.99. Favorite ko din yan, eat alam mo, all you anong can. nangyayari doon? Ang hinanap nila sukpo. Ha? Hinanap nila ng pork, hinanap nila yung mga mamahalin. Para ma-recover nila ng $2.99. Pero hindi nila naalala, ang bag nila kaya 150 grams. Di ba? Pag sakali puno ang tabo ng tubig, lumakat ka, natalsik sa harap mo. Tapos yung paa mo naapak na yung tubig, dudulas ka, dadapa ka. Sino may kasalanan? Ikaw din. Dahil yung tubig, hawak-hawak mo. Hindi naman sa likod yung tubig, kundi harap. Nasa harap mo, kita mo ganito yun. rin sa katawan, 150 grams ng supot. Kailangan karga mo lang 120 grams. Yung 30 grams naman yan, allowance yan. Yan ang tawag yung circulation ng hangin. Yung mga Sharon yan. Pero pag sakali pinuno mo, hindi ba ang kasabihan, napuno mo yung isang plastic, alam mo yung hawakan, halos hindi mo alam kung paano mahawakan. Correct. Walang space para mahawakan. Same things. Galan mo yung katawan mo. Respetuin mo naman. Binigay siya ng mahal na Panginoon ng katawan, respetuin mo naman yan. So, moderately talaga. Yeah. Moderately. Tingnan mo hindi ko na malayan. Halos isang... Denso, I'm sure, magwa 1 hour na tayo. Yes, oo naman.
Pero basahin natin mga katropa natin, tignan nyo naman yan. Yan po yung viewpoint po ni Dr. Ashok Vasandani. Alam ko, marami kayong natutunan, marami kayong nare-realize sa kanya. Ito yung diwa ng programang ito yung kalayaan ng ating mga kababayan na masabi ng maluwag sa kanilang damdamin, yung kanilang pananaw sa nangyayari sa ating paligid. Batiin lang natin yung mga gustong bumati sa iyo, Brother Ashok. I-shout out natin ang ating kababayan from Davao City, Renz Lutero. Mabuhay kayong lahat dyan sa Dagupan. Si Eric Sontan, Happy Independence Day. Shout out, Kuya Kagawad Leo Quaton, Alagang Quaton, Serbisyong Quaton. Si Mike Sim, sabi niya, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Brother Ashok. Ganda ng t-shirt ni Brother Ashok. Green na green, sabi niya. Freedom to all. Yes, Doc. Learn from your own mistakes and learn from other mistakes. Sabi po yan ni Ate Janice Yam. At sabi naman ni Dan Lore, serving humanity is also serving our God. Sabi niya. Sabi ni Pastor Mario Batak, soon to be Bishop, magandang gabi Ate Janice at sa lahat po ng nanonood. Kay Jojo Estrada Tamayo, idol ko yan, si Boss Ashok. Good morning, good afternoon, good evening Ate Janice. Sabi naman ni Edith Medilo. Ito pa, tama ang sinasabi ni Brother Ashok, sana magkaintindihan din ang taong bayan. Kawawa din ang ibang politiko minsan nagiging gahaman dahil sa mga taong bayan na rin. Hindi nila napapansin lahat ng problema ay may politiko ang pinasasalo. Ayan. Brother Ashok, yung iyong mensahe para sa ating mga kababayan, di lang nanonood sa lungsod ng Dagupan, sa buong mundo. Brother Ashok, ang iyong mensahe sa kanila. Your message, my brother. Yeah. To all those mga viewers and listeners naman yan, Happy Independence Day sa atin lahat. Sana tulungan natin ang sarili. Baguhin natin yung mga lifestyle. Kung ano ang kamalian naman yan, walang masama ang aamin kung anong kamalian. At kung sakali umaamin ka, ibig sabihin, malabak yung isip mo sa sarili mo at handa ka magtanggap kung ano ang maayos ng susunod na hakbang sa buhay mo. Kasi you know what is your mistake. And next level is how you will correct yourself naman for that mistake naman yan. Yan ang tunay na kalayaan naman yan kung sakali marunong tayo makakatindi sa isa't isa at marunong tayo makakatindi sa sarili natin. Kaya sa atin naman yan, ang bola nasa kamay mo. Kung marunong ka mag-teamwork, makakashoot ka ng ball sa basketball. Pero kung makasarili ka, asahan mo, pwede ka mag-act, parang dribble the ball, at yung referee hindi ka niya ipapatuloy na yung laro dahil na-dribble ka. Bago ka mag-dribble, kailangan dapat isipin mo kung ano ang maganda yung teamwork. Tulong-tulungan natin sa isa't isa. You cannot walk alone, pero together with the community, you can walk even 10 kilometers. Yan, totoo yan, totoo yan. I'm telling you, everybody became idol in our life. Even how may he is young or elder. Everybody can become your teacher. Everybody can guide you. Everybody can show you the path of love. Tanggapin natin sa maganang loob. Huwag natin sasabihin, oy, tama na, sobra kang galing. Baka may galing ka. Ayan, tama. Walang galing sa mundo na ito. Lahat naman tayo, anak na Diyos. Patas-patas tayo. At sana mamahalin natin sa sarili para yung bunga na yung pagmamahal, spread natin sa community. Kaya once again, maraming salamat sa ating mga listeners. At siyempre, Sister Janice, I'm sure I will be your regular. Pwede natin ng suki. My brother, yes. So, every now and then, we can come forward and we can share our feelings, our ideas to our viewers and listeners para malalaman nila kung ano ang karapat-rapat naman yung magagawa natin sa buhay. So, maraming salamat. Maraming salamat, Sister Janice. Once again, good evening po to all of you. Mabuhay tayo lahat. God bless.
bawat kalayaan po, ito pong pinaka-importante talaga sa lahat. Jesus sets us free, mga kababayan. Maraming salamat, Dr. Ashok Vasandani. Napakadami mong ibinigay na inspirasyon sa atin pong lahat. Kalayaan para magsalita ng ating ideya, ng ating saloobin. Ito po ang Viewpoint. Kasama ninyo, Janice Hidalgo.